na binawasan ng 5 million votes si Attorney Vic Rodriguez. So baka naman yung panaginip ko kapag nabuksan itong pag nabilang ng manual, itong voter's receipt na ito, baka sumobra pa sa 5 million yung boto na nakuha ni Attorney Vic. Baka, baka yung mga the rest of the Duterte 10, talagang, nakulangan sila ng boto. 16 million votes na yon para sa Duterte 10. Nakaprograma na kasi pwede yan, di ba? Pwedeng nilang i-program talaga yan. Kasi yun ang nangyari kay John Lee eh. No matter what, kahit anong ginawa niya, i-overvotes niya, botohin niya yung gusto niya, ang lumabas yun pa rin, yung mayor ng alyansa at yung kanilang councilors. So meaning to say, nakaprograma na may mga makina, may certain machines na automated counting machines o voting machines. Mga kababayan, nakaprograma na hunger for power. It will divide the nation. So 18 million na overvotes. So meaning 18 million, actually 18.2, no? 18.2. So yung 16 point something million, by the way, sana ipapakita ko sa inyo. Kasi tinignan natin dito, ayan mga palangga, yung sa NAMFREL. Alright? Tinignan natin yan sa NAMFREL. Kung papapansin niyo dito ko yan tinignan kahapon, dito sa election results. Ayan, kaduda-duda. Hindi ako techie, pero anong tingin nyo dyan? This site cannot be reached o can't be reached. Pero pag tinignan mo dito, yung verified incident reports, ayan, kita nyo. Yan ay nakikita naman. So ano kaya sa tingin nyo? Yung ibang mga, like itong press release nila, nakikita. So dito kasi sa election results na ito, ayan cannot be reached. I-reload na natin ang bonggang-bongga. Ayaw talaga. So kanina ko pa yan tinitignan. Mayroon ba ditong eksperto dito? Okay, ang aking assessment dyan, pinipigilan tayo ng NAMFREL, yung kanilang website, yung kanilang website, para pasukin, di ba? Pasukin yung mundo nila. Para tignan yung data doon sa loob. Kasi doon mo makikita, diyan mo makikita dapat, mga kababayan, kung ilan na ba yung overvotes. Kasi I think hindi pa naman sila final, hindi pa talaga. Tingnan natin dito News links, diyan ko lang yan chinek kahapon eh. Okay, tignan nga natin itong 2022, I think NAMFREL final digital. I don't know, no, hindi, okay. I think hindi yan, So hindi yan. So makikita natin parang live yun eh. Ang counting, alright? Verified incidents, nakikita natin. Okay, tignan natin ulit dito kung makikita province, asan, hindi nga to gumagalaw. Hindi mo makikita ngayon. Sige, tanggalin na lang. Ano sa tingin ninyo? Kahapon, wala akong problema. Kapag kiniklik ko yan, nakikita ko yung number of overvotes. Hindi kaya ito parang may firewall ba tawag dyan? O hinarang nila? O baka dinidistrong car, hindi natin alam. Pero, it's good thing kasi tayo, ako, si Attorney Glenn Chong at iba pang mga talagang nakatutok dito sa pandaraya at mga discrepancy during the election. At kahapon nga, pinag-usapan natin yung 18.2 million overvotes. Ibig sabihin nga, 18 million yung mga Pilipino na hindi marunong bumoto, na sobra yung kanilang nilagay o sinedan na balota. Let's say, for example, kasi sa senatorial, 16.2 million. Okay, the 2 millions ay para yun sa local votes. Ngayon, kaya nga ang question itong ating mga magigiting na abogado kanina na pinakinggan ko, which is pare-pareho tayo ng punto de vista, na napaka-imposible na magkakaroon ng 18 million total 18 million na hindi marunong mag-shade o sumobra. Kasi ang ibig sabihin ng overvotes, mahigit sa 12 yung kanyang sinade sa senatorial bets. Then, dun sa 2 million naman, so like mayor, governor, nagkamali siya doon. Siguro 2 million yung nagkamali. Pero let's focus dito sa 16.8 na overvotes sa
senatorial. Di ba sabi ko sa inyo na naginip ako, okay? Na binawasan ng 5 million votes si Attorney Vic Rodriguez. So baka naman yung panaginip ko kapag nabuksan itong pag nabilang ng manual, itong voter's receipt na ito, baka sumobra pa sa 5 million yung boto na nakuha ni Attorney Vic. Baka, baka yung mga the rest of the Duterte 10, talagang, nakulangan sila ng boto. Ngayon, ang sinasabi ng doon, ng mga abogado, syempre, I understand yung kanilang testamento o statement doon na they're not there para umapila na nadaya sila or what, at gustong-gusto nilang maupo sa pwesto. No, mali yun. I know they're just being humble, pero narinig ko yung sinasabi ni Jamie Bondoc, ni Lambino, hindi ko masyado abutan yung kay Attorney Vic, pero parang gano'n na din. So, ang punto de vista ko dito, no, dapat mag-i-insist kayo. Okay. Pag ganito kayo ng konti, alam ko humble ka, pag galita ko lang kayo ng konti, dapat i-insist ninyo na kung kayo ang binoto ng 18 million, 16.8 lang tayo, we're talking sa senator lang, no? Ng overvotes na yan, kung kayo ang nagre-represent dyan sa 16.8 million, pasok kayong 12. 10 lang pala. Pasok kayong 10 na Duterte 10. Kasi meron ng president, meron ng nangyari. Natatandaan ninyo ang binalita natin sa inyo. Teka muna. Okay? Ang binalita natin sa inyo tungkol kay John Lee, di ba? Naalala ninyo yon na doon sa Butuan, mga kababayan, ay may nangyari na nung May 6, kung saan, ayan, I think, ayan, sa Boljacan. Ipakita nga natin ito sa inyo. Ito ba yon? Okay? Okay. So, may nangyari na okay, stop natin to ng bonggang-bongga. Stop sharing. Para balikan lang natin at hindi tayo nakakalimot, mga kababayan. Okay, here we go. So, share screen natin ito. Although, ayan, Boljacan tayo. Ayan. Naalala nyo yan? May 6 yan nangyari. Okay? May 6 yan nangyari, mga kababayan. Lakihan lang natin ng konti. Ayan, okay? Diba? Ayan yung tinutugis si John Lee. So, yan yung, merging yung tinutugis si Dan, hindi ko pa nga nakakausap si John Lee. Ayan, no? Yan yung nangyari sa Butuan na nagkaroon ng testing and sealing. Ayan, May 9 natin yan pinost nung tinutugis si pangalan nito, tinutugis itong si John Lee. Ayan yung niya, yung kanyang report. Okay? Okay, wait a minute. Okay, gano'n na lang natin. So itong insidente na ito, ipinaliwanag niya yan nung May 6, na kung saan mga kababayan nagkaroon ng testing and sealing. Ayan, sabi ko nga dyan, matapos ang matapang na pagsisiwalat ni John Lee, Tutor Bulodaco ng umano'y pandaraya sa vote counting machine, or automated counting machine sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City noong final testing and sealing nitong Mayo 6. Pinadalan siya ng mga polis ng show cause order at hinanap ngayon ng otoridad kasama si Mayoral Candidate Ching Plaza. Ano ang nangyari uli dyan? Diba? Babalikan natin ang pangyayari. Okay? Ang pangyayari dyan, mga kababayan, bumoto siya, iksian na lang natin kasi na-report na natin yan. Bumoto siya nung May 6 testing and sealing at ang binoto niya yung mayor na gusto niya at yung siyam na councilor. So yung lumabas doon sa voter's receipt ay mga kandidato ng mga alyansa ng mga bangag. Okay, inulit-uli. Ang ginawa ni John Lee ay in-overvote niya. Meaning yung mayor na nilagay niya, 2. Diba kapag overvotes, ibig sabihin, hindi siya mabibilang sa boto. Kasi overvotes, yan yung definition yan eh. So ang nangyari, after bumoto siya, in-overvote siya, both mayoral candidate ay binoto niya, then siyam councilors na under kay Ching Plaza, yun din yung sinulat niya, pero second time around, in-overvote siya. Ang lumabas
alyansa pa rin ng mga bangag. So, ito yung ngayon, ito yung nakikita ko na pwedeng mali, pwedeng tama. Hindi kaya, itong 16.2 million na overvotes na ito, mga kababayan, ay nakaprograma na sa makina na kapag nag-Duterte 10, we're talking senators ha? Senators, kasi 16.8 million yung overvotes. Pwede kasing possible ito, okay? Posible ito na kapag, kasi nga may nangyari na kapag dating sa senatorial ball at 1 to 10 na alarm na, kumbaga kasi pwede naman di ba sabi ko nga calibrated dayaan, pwede nang i-set up yun na kapag nakalagay na Duterte 10, okay, from 1 to 10 ay mga kandidato ni Duterte, tingining-ining, okay, diretso ka ngayon sa madidiretso ka ngayon sa overvotes. So, ang nakikita natin dito, mga kababayan, dali lang ha, okay, may mga eksena kasi, okay. Ang nakikita natin dito, pwede talagang nakaprogram. Pwede na yung 16 million votes na yon para sa Duterte 10. Nakaprograma na kasi pwede yan, di ba? Pwedeng nilang i-program talaga yan. Kasi yun ang nangyari kay John Lee. No matter what, kahit anong ginawa niya, i-overvotes niya, botohin niya yung gusto niya, ang lumabas yun pa rin, yung mayor ng alyansa at yung kanilang councilors. So meaning to say, nakaprograma na may mga makina, may certain machines na automated counting machines o voting machines. Mga kababayan, nakaprograma na may mga maari doon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ng lugar, na dito, let's say sa presinto ganito, precinct 1 to 50, kunyari, ilalagay natin dito na whatever, mag-overvotes man sila, tapos pagdating ng mag-overvotes man sila o kung sino ang botohin nila, automatic, ito ay mapupunta sa sa alyansa. Then may mga particular na presinto na sige, dito sa presinto na ito, sa 1 million o 16 million na presinto na to, basta pag binoto nila ang Duterte 10, ay automatic na overvotes. Kaya napakahalaga, ito yung paliwanag natin, na bilangin yan. At tama naman, at I think mag-appeal or whatever legal remedies ang planong gawin nila Attorney Lambino, Attorney Bondok, Attorney Rodriguez, at the rest of the gang, na magpa-file sila ng motion, I think sa COMELEC at dito sa Supreme Court, kung ano man ang pwedeng gawin. Ang sabi nila, pag-aaralan nila ang rules nitong COMELEC